Blanko. O blanko pa rin as in walang masabi pala. O ito sinasabi pero walang masabi. No? Blanko pa rin itong si Jordan sa kung ano nga ba ang gagawin niya. Kasi yung kanya raw pong jowa, ang kanyang kasintahan ay grabe kung magselos. At ayon nga po dito sa kapatid natin na si Jordan, sa tuwing magkasama naman sila ng kanyang girlfriend na si Jenny, wala naman daw silang problema. Pero sa tuwing umaalis para pumasok sa trabaho itong si Jordan, ay dyan na raw nagsisimula ang walang tigil na pagtatalo nilang magjowa. Okay? Ang paliwanag ni Jordan, lingguhan lang naman daw kasi siya kung umuwi sa kanila. Kaya etong si Jenny, hindi raw maiwasang mag-isip kung nambababae raw nga ba ang kanyang boyfriend. Malaman nga po natin ang detalyeng yan, ano? Kaya Jordan, ayan, mula pa sa Quezon Province, 30 years old, kausapin na natin. Jordan, magandang tanghali sa'yo, pare. Yeah po, magandang tanghali at sa mga nanonood at makikinig. Oo, Jordan. Unang tanong, pogi ka ba? Cute lang po, kuya. Yan ang mga sagot. Magaling, cute lang. O cute lang na kapag ka ikaw ay nawala sa paningin ng iyong jowa na si Jenny, ay parang mababaliw na siya, ano? Ayan, pero nasa Quezon Province ka, tama Jordan, doon ang bahay ninyo? Opo, kuya boy. At nandun din si Jenny. Ano ba, girlfriend, live-in partner o asawa mo? Living partner, kuya boy. Oh. 1 year na po kami. Okay, matagal-tagal na rin ano? Ayan, pero maganda naman ang inyong pagsasama. Nga lang, ang problema, kapag ka umaalis ka na para maghanap buhay, saan ka ba nagtatrabaho pa, Jordan? Sa Batangas, kuya boy, sa poultry po. Ilang oras ang biyahe ba? Malayo-layo Quezon Province, tapos pa Batangas. Ilang oras din biyahe doon? 2.5 rin po, kuya boy. 2.5 lang pala eh. Pwede mag-uwian yan? Ba't tayo mo mag-uwian? Hindi ko po maiwanan yung trabaho, kuya boy. Yan, okay. Hindi, pero syempre hindi naman praktikal na uwian sa ganyang klase ng trabaho kaya Jordan. Pero dahil sa ganang pumayag naman itong si Jenny na magtrabaho ka doon, kailan ka ba nag-umpisa? Baka naman nag-uumpisa ka pa lang kaya hindi pa nakakapag-adjust itong live-in partner mo. 3 months na ako, kuya boy, sa poultry po. Relatively, halos bago-bago pa lang rin. Ano ba dati yung hanap buhay mo, Jordan? Construction worker po. No, dyan lang sa paligid. Mas maganda ba ang pasahod naman dito sa bago mong pinasok? Maganda naman po. Pambayad po ng bahay. Sariling bahay nyo na yan. Nangungupahan pa lang po. Ayun, nangungupahan pala. Meron na ba kayong mga anak ni Jenny? Wala pa po. No, meron ba ring trabaho itong si Jenny? Meron din, kuya boy, sa tindahan, pero di po sakto yung oras namin. Ay bakit? Magkaiba po yung oras ng trabaho po namin. Ba't magkaiba na ba ang oras ngayon sa Batangas at sa Quezon Province? Hindi, paki-explain mo nga, paano nagkaiba na yung oras ninyo? Ang umaga po ako, panggabi po siya, kaya di po nagsasakto yung oras namin. Oo, pero syempre meron naman kayong mga cellphone, meron namang video call. Kung hindi naman, medyo mapangit yung video call, pwede naman yung voice call. Di ba? Pwede naman, umuubra naman, nagkakakumustahan. Opo. Pero, panay away pa rin kaya po itong malaking problema ko Ayan, sige, kwentuhan mo nga kami dyan sa lagi nyo nalang pinagtatalunan nitong si Jenny. Hindi, seriously Jordan, hindi para pagtawanan natin yung problema mo. Of course, in the long run, kapag ka humaba-haba pa yung panahon na ikaw naghahanap buhay, siya rin naghahanap buhay, kasi nga parang anay na sumisira sa relationship talaga, yung mga tampo-tampo na minsan lihiti mo naman pero minsan, yung mga hindi naman lehitimo, dapat palampasin na, dapat hindi na inilalabas sa bibig, o dapat nga itinutulog na lang. Sige, sabihin mo na sa amin dito, kay Kuya Poy, makikinig kami. Jordan, go ahead. Late po kasi kuya boy, nahuli niya po ako nung dati,
nahuli niya ako sa may kachat po ako. Kaya laking galit niya po sa akin. Kaya po lagi nagsiselos po. Kaya hindi ko na rin po maisip. Nagbago naman po ako. Kahit ganun pa rin. Bumabawi naman po ako kaya po sa mga gusto niya, ganun. Mhm. Binibigay ko na po lahat. Bumabawi na po ako. Pero lagi po pumapasok sa kanya yung cheating pa rin po. Oh, yun naman pala. May history ng cheating. Opo. Ilang beses nangyari yan, Jordan? Isang beses lang kuya boy. Yung bang kachat mo? Ano lang yun kuya boy? Chat Oh. lang po. Chat. Oh, chat lang. Pero kung hindi nahuli, baka rin nag-meet na kayo. Naintindihan mo naman yung posibilidad na yon. Opo. 'Di ba? Posibilidad kasi yan eh. Ganyan tayo kapag hindi naman nahuhuli, hindi titigil. Ganyan yan. Okay, kailan ba nangyari yung pagkakahuli niya sa'yo na meron kang chinat na iba? Yung bago po ako pumasok ng poultry po. Very ano lang rin. Neto lang rin. As in, bago ka umalis-alis dyan sa bahay. So, hindi nga natin Opo. maalis. Sabi mo kasi ay 3 months ka pa lang na nagtatrabaho sa poultry. So, weekly, umuwi ka. Uy, medyo mahirap nga rin yan, ano? Para kay Jenny kasi sinasabi niya naman sa'yo na hindi pa siya talaga naka-move on doon sa cheating mo na Hindi ginawa. siya sabi ko pero pinaparamdam niya po. Pinaparamdam. Papaano? Papaano niya ipinaparamdam na hindi pa siya naka-move on? Yun po, sa lagi pag-away namin, selos, ganun Mhm. po. Ano bang sinasabi niya sa'yo? Kung may babae daw po ako, Mhm. may kinikita po ako sa Batangas, ganun po. Mhm. Kinakansyawan ka palagi? Opo. Oo. Pero alam mo, Yan, sige. yan yung malaking problema ko, kuya boy. Hindi ako Mm. makapagtrabaho ng maayos. Mhm. Dahil kakaisip ko sa kanya. Mm. Dahil dun sa ganon, sa mga hirit. Kumbaga, hindi na, gusto mo lang naman siya kumustahin, tanungin, nakakain ka ba na maayos? Nagawa mo ba na maayos din yung trabaho mo? Wala ba tayong problema dyan sa pag-uwi ko? Yun lang naman gusto mo, pero ipinapasok niya pa ng Opo. ipinapasok. Nagiging historical. Hindi hysterical, Opo. ano? Nagiging historical, binabalik sa'yo yung, tanggapin natin, naging kalokohan mo nung nakaraang mga buwan lang. Kasi medyo bago pa eh. Pero alam mo, Jordan, ano, dyan, sa pagkakakwento mo nga sa amin, medyo talagang, kumbaga sa sugat, ay hindi pa siya naghihilom ng husto. Yung cheating na hindi nga nadama, kundi nahuli nitong si Jenny para sa'yo. Gaya ng sinabi ko nga kanina, no, na kung hindi yan nahuli, malamang nagkita nga kayo at mas malaki yung kasalanan na nangyari. Mas malaki yung pagtataksil, pwede naman kasi talaga yan. Kaya hanggang ngayon, sa isipan nitong si Jenny, ay hindi, binalak mo minsan sa relasyon natin na ako ay lokohin. Kaya doon sa paglayo mo, para maghanap buhay, kahit pa nga sinasabi mo, hindi, maghahanap buhay lang ako eh. Para naman sa ating dalawa to eh. 'Di ba? Pero, sa totoo lang, kung hindi ka nahuli, malamang meron kang kachat na iba. Tama? Opo. Jordan? At pwede ngang lumaki pa yan. Sabi ko nga, malaki o maliit na kasalanan. Kasalanan pa rin naman yan, yung magagawa mo. Pero sabi mo nga, totoo na nagbabago ka na. Opo. Yun ang sabi mo. Pero sa ginagawa mo, totoo rin ba? Opo, kuya boy. Sa ikinikilos mo, talagang hindi ka na nag-chat, hindi ka... Trabaho lang talaga. Opo, kuya boy. Nagbago na po talaga. Trabaho lang po talaga. Yon, trabaho. Pero sige, bago ko ibagsak yung pinaka ano ko rito, no? Astig lesson naman natin for today. Basahin lang natin ang ilan sa mga astig advice na mga i-message sa atin. Sabi ni Elmer Buwan, #astig advice ko para sa iyo, Jordan. Hindi naman po mabuti na lagi na lang nagseselos kasi parang wala na rin namang tiwala sa partner kapag ganoon. Pero, minsan po kasi, kaya nagseselos ang isang tao ay dahil meron na experience sa kanilang karelasyon na dapat ngang pagselosan. Ang mabuti po niyan, mag-usap na nga kayong dalawa para maayos nyo na yung dapat ninyong ayusin.
napansin at mas tumagal pa ang pagsasama ninyo. Ayan. Pero yan tama yung sinabi ni Elmer. 'Di ba? Merong kasing bad experience. Itong sino to? Si Jenny, nakarelasyon mo na very recent lang, mahirap basta lang kalimutan. Oo, medyo delikado pa. Samantala, sabi naman ni Marites Intia, hashtag ang astig advice ko, ang pagseselos nasa tamang lugar yan. Oh, it spices the relationship. Tiwala, honesty, open line of communication sa isa't isa para magpatuloy ang magandang pagsasama. Pinakaimportante ay si God ang sentro ng inyong pagsasama para makaiwas nga sa anumang tawag ng tukso sa mundong ginagalawan natin. O, di ba? Ayan, maraming salamat po sa inyong astig advice. Ayan, si Rodney Ababaw, ang astig advice ko po kay Jordan. Kung yung jowa mo ay walang humpay ang pagsiselos, kausapin niya muna kung ano ba talaga kung ang problema. Pero kung wala siyang maibigay na rason, i-break mo na lang. Ganun kasi, kung walang problema. Pero umami naman po sa atin itong si Jordan na meron naging problema kaya nagkakaganyan itong si Jenny. O eto, pakinggan naman natin si Aliyah ng Taguig para sa kanyang hashtag astig comment o astig advice. Hello Aliyah! Hi Kuya Poy! Ano ba may bibigay mo na hashtag astig advice para kay Jordan? Agree po ako sa lahat ng comments and sa advice mo, Kuya Poy. Ang sa akin lang, kailangan pa nila ng one last na matinding pag-uusap. Kailangan nila mag-compromise. Ano ba yung magagawa pa ni para hindi na magduda lagi yung girlfriend niya. Tapos, siya, kasal, kailangan niya talagang mag-adjust. Patunayan. So, kapag pag hindi niya na talaga kaya, edi makipag-break na lang po siya. Nang girlfriend niya. Yun. Kapag ganyan na lang ng ganyan, kasi nagiging toxic na rin. Di ba? Nagiging lason na. Wala na kayong ibang pinag-usapan, kundi niloko mo ko nun. Kumain ka na ba, Aliyah? Niloko mo ko nun eh. Hulo, nakaligo ka na ba? Okay ba tulog mo? Niloko mo ko nun. Di ba? Pagka ganun na lang ng ganun, Aliyah, hindi na rin healthy, no? Kahit pa ikaw ay babae rin, na katulad ni Jenny. Tama? Yes. Tama, Okay. Kuya Poy. Maraming salamat sa iyong hashtag astig advice, Aliyah ng Taguig. Jordan, narinig mo yon? Opo, Kuya Poy. Nakaka-relate ka ba? Hindi naman ba nasa ganung punto na itong si Jenny na kahe-hello mo pa lang sa kanya dahil tumawag ka, hello, Jenny? Anong tawagan niyo ba? Mimi po. Ano? Mimi. Mimi? Opo. Mimi. Okay, sige Ang Mami. sweet Anong ibig sabihin nun? Mami? Opo. Tapos ikaw, anong tawag niya sa'yo? Daddy po. Daddy. So pagka hello mo pa lang, sige nga, kunyari, tumawag ka sa akin. Ako si Jenny. Sige nga. Paano? Hello, Mi. Kumain ka na ba, Mi? Di, Anong niloko mo balita ko, sa- di! Niloko mo ko! Ganun ba? Bakit ka naman, Mi? Opo. Uy, totoo? Hindi nga. As in, ganun yung May- nagiging takbo ng conversation ninyo palagi? Minsan lang po may ganun pong Kuya Poy. Okay. Hindi naman... Kungkat po agad yung niloko ko ko ganun. Akala ko naman, hello pa lang, niloko mo ko, ganyan. Pero hindi, no? That is expected kapag kasi nagbigay sa iyo ng malaking tiwala yung tao, Jordan. Ayan, tuloy na natin yung payo ko. Okay? Nagbigay sa iyo ng malaking tiwala yung tao, parang makipag-live-in sa iyo ay napakalaking tiwala niyan. Ikaw ang nagyaya, tama ba? Na mag-live-in na kayo? Magsama? Opo. Di ba? Opo. Ayan yun. Kaya napakalaki ng kanyang ipinuhunan din na pagtitiwala. Kaya ikaw ay walang ibang gagawin kundi ang patuloy na manuyo, patuloy na mapanalunan kung ano nga ba ang kailangan talaga na gamot doon sa sugat na iniwan mo rin sa puso nitong si Jenny. Okay? Kaya dapat masabaan mo yung pasensya mo. Dahil una sa lahat, ikaw naman din ang may kagagawan yan. Pero tama na rin yung sinabi mo na inamin mo, nagkamali ka, mas maganda magtrabaho ka, pero of course, kailangang tiyagain ang panunuyo
kung talagang mahal mo pa itong si Jenny. And I'm sure, naturally, siya ay kakalma, lalo na kung nakikita niya naman, walang dapat ipagduda na talaga nagkamali siya noon, totoo ang kanyang pagbabago, siya na mismo ang yayakap pa sa'yo, siya na mismo ang tatawag ulit ng, Daddy, call me na. Yan, yung mga ganyan, ang mga pa-sweet. Di ba? Gusto mo yon? Pero ito na nga, bibigyan ka namin ng pagkakataon na magbigay na ng iyong paliwanag o kaya naman ay panunuyo para naman kay Jenny na mapakinggan niya. Go ahead, Jordan. Jenny, kung nakikinig ka man, sana magtiwala ka na sa akin. Katrabaho naman na ako para sa ating dalawa. At wala nang iba, ikaw lang, Mi. At sana pakalimutan mo na yung nangyari. Bumalik na tayo sa dati na okay tayo. At yun lang po, Kuya Boy. Walang sorry. Sorry, Mi. Yan. Sorry ka muna. Umamin ka na lang rin. Mag-sorry ka na. Kung di ka umamin, huwag ka mag-sorry. Ganun lang naman yun. Pero hindi. Maraming salamat sa lakas ng loob, Jordan. And hopefully marinig nga talaga ni Jenny at maramdaman niya ang sincerity mo, yung pagiging totoo mo sa pagmamahal sa kanya at dun sa kagustuhan na maibalik yun dati. Sabi mo kanina, sana kalimutan mo na yun. No, sana wag mong kalimutan yung nangyaring yun. Dapat parehas kayong natuto doon sa pangyayaring yun na sumubok sa pag-iibigan ninyong dalawa. Okay, Jordan, do you agree? Ha? Opo. Kita mo, ganyang Opo. kahirap kapag tayo ay nagkakamali. Kaya mag-isip ka na makaitlo, makawalo, ilan pa, 77 times bago gagawa ng kalokohan. Alright?